And today, pag-uusapan natin ano yung mga prerequisites ng covenants. Kung maalala ninyo, last year, our dear pastor, pinag-usapan natin ang mga covenants. Pero gusto ko ngayong araw, balikan natin, alalahanin natin kung ano-ano yung mga covenants na yon. Maalala nyo pa ba that there are 5 covenants? Meron tayong tinatawag the Noahic Covenant, merong Abrahamic Covenant, the Mosaic Covenant, the Davidic Covenant, and then the New Covenant. Pero kung mapapansin ninyo, merong tinatawag na Old Covenant at may New Covenant. Bakit may Old Covenant? The Old Covenant, siya yung tinatawag na Mosaic Covenant. Yun yung covenant ng Diyos sa Israel. Kung alam nyo yung narinig naman natin, yung bansang Israel, may covenant ang Diyos sa kanila. Yung covenant na yun ang tinatawag na Old Covenant. At kapag sinabi nating old, merong pumalit doon. Ang tawag doon is the New Covenant. Ngayon, para maintindihan natin, ano nga ba yung covenant? Baka sinasabi lang natin covenant, parang ganon. Pero hindi natin alam, ano nga ba yung covenant? Ang covenant, sometimes narinig nyo is a contract. Ano yung kontrata? Sinasabi nating agreement. So kapag sinabi mong covenant is an agreement, you are correct. But you are also wrong. Ano ibig sabihin nun? Tama ka, kasi yun yung pagkakaalam mo na ang covenant is agreement, pero yun yung mababaw na pagkakakilala sa covenant. Kapag sinabi mo naman na covenant is a contract, you are also correct, but you are also wrong. Because covenant is more than a contract. Kaya pag titignan natin, nilagay ko dito yung pagkakaiba ng covenant at kontrata. Covenant and contract are both, ibig sabihin, parehas sila na tawag doon agreement. Ibig sabihin, ang Diyos kasi, the heaven of heavens is the Lord's. Ibig sabihin, lahat ng nasa langit, pag-aari ng Diyos. Hindi niya kailangan ng tao para sabihin kung anong gagawin niya doon sa langit kasi yun yung rule ng Diyos. But the earth, He gave it to the children of man. Ibig sabihin, dahil ibinigay niya, ipinagkaloob niya yung earth sa tao, hindi siya pwedeng pupunta doon kaagad at gagawin niya. Parang ganito yan. Halimbawa, yung pamilya ko, tapos may pamilya din si pastor. Hindi po pwedeng pakikialaman ko yung pamilya niya na wala siyang pahintulot. Ang tawag doon, pakikialam. Kaya ang Diyos, nung ibinigay niya ang earth sa tao, mula noon, kapag hindi pinayagan ng taong gumalaw ang Diyos, aantayin niya na tumawag ang tao. Kaya siguro napapansin natin, bakit hirap na hirap ako? Ba't hindi ako tinutulungan ng Diyos? Sinasabi niyo makapangyarihan siya. Kasi hindi niyo hinahayaan na siya gumalaw sa inyo. At hindi rin gagalaw ang Diyos kung walang covenant between you and Him. Ibig sabihin, halimbawa, ako saka si Mrs., kung siya, kilala ko lang, siyempre, hindi ko pwedeng pakialaman ang buhay niya kasi wala kaming agreement. Pero dahil may agreement kami, kung anong nakikita ko sa kanya, pwede ko siyang pagalitan, pwede ko siyang tulungan without asking any return. Bakit? Kasi meron kaming agreement. So ang Diyos nakipag-covenant sa atin upang sa gayon, kapag tumawag tayo or nakikita niya na nahirapan na tayo, pwede siyang tumulong anytime because of the covenant. Naintindihan pa ba natin? Now, ang covenant is what we call a binding agreement. Ibig sabihin, binding siya. Parang kung kinasal ka, binding yon na may asawa ka. Parang ganon. Pero, ang ibig sabihin ng agreement na yon, one party is greater. Ibig sabihin, mas stronger siya dun sa other party. Ibig sabihin, kahit yung mas mahinang partido, hindi siya makikialam, kahit umalis siya doon, yung greater party, yung stronger party, it will stand. Ibig sabihin, yung kontrata na yun, yung agreement na yun, ang may-ari nun, yung stronger party.
Pagka naman sinabi nating kontrata, agreement din siya, pero parehas silang level. Halimbawa, yung tao sa tao, agreement din yon, pero ang tawag doon, kontrata. Ngayon, dahil yung covenant is mas malakas yung nagsabi, ibig sabihin, ang covenant, kung sino yung mas stronger party, siya yung magbibigay ng terms and conditions. Hindi baga kapag nagkaroon ng kontrata, pinag-uusapan ninyo o pinag-uusapan ng dalawang party ano yung gusto nila. Diba? So, in covenant, the stronger party determines the terms and conditions. Kapag sinabi nating terms and conditions, yun yung napapaloob doon sa agreement. Halimbawa, kung gusto mo ng preservation or yung survival, kung gusto mo lang makasurvive, saan covenant mo yun mahahanap? It's the covenant of Noah. So kapag ang kailangan mo is God preserves you, na kapag nagta-travel ka, kailangan mong hindi ka ma-aksidente, hindi ka ang tawag doon, hindi ka ma-stranded sa kalsada, ang covenant na ini-invoke doon is the covenant of Noah. And then, dito naman sa kontrata, kapag sinabing kontrata, parehas kayo na magbibigay ng proposal at pag-uusapan nyo yung proposal nyo. Pag ako, halimbawa, may nagbigay ng proposal tapos ayaw ko yung proposal niya, hindi magkakaroon yun ng kontrata. Ibig sabihin, binding siya pero parehas kayo na kung ano yung gusto nyong ma-attain na dalawa, yun ang nandun sa kontrata. Pero sa covenant, ang naglalagay nun yung stronger party. In our case, ang nagbibigay ng terms and conditions ay ang Diyos. Kaya sa pangatlong difference niya, the weaker party has the choice to accept. Ibig sabihin, nung inilatag ng Diyos ang kanyang covenant, depende sa tao kung tatanggapin niya or i-reject niya. Tatanggapin man niya or i-reject niya, yung kontratang yon, yung covenant na yon, it will stand. Kaya mapapansin nyo, kahit nakipag-covenant ka ngayon sa Diyos, hindi mo tinupad ang usapan ninyo, yung covenant na yun will stand. Bakit? Kasi ang nagbigay nun, hindi ikaw, kundi ang Diyos. Pero sa kontrata, kapag yung isa, hindi siya nakipag-agree, ibig sabihin, halimbawa sa mag-asawa, kapag yung asawa, ng lalaki, ng babae, or yung asawang babae ng lalaki, anong nangyari doon? Yung kontrata nila, nasisira. Kaya nagkakaroon ng annulment or separation, kasi kontrata yon. Kaya tinatawag na minsan, yung pag-asawa is, may tinatawag na marriage contract. Dahil meron kayong choice nung ginawa nyo yung kontrata na yon. So, ibig sabihin, ang covenant, yung the last part, the weaker party failed to live up to the expectation. Ibig sabihin, kung hindi mo kinaya yung covenant, halimbawa, yung usapan ninyo ng Diyos, example, si Abraham. Nung nakipagkontrata ang Diyos kay Abraham, hindi na ba nagkasala si Abraham? Nagkasala pa rin si Abraham. Pero yung kontrata ba ng Diyos or yung covenant ba ng Diyos with Abraham natanggal? Hindi. Because the faithfulness of God, kaya mayroon tayong tinatawag na ang Diyos ay tapat. Kasi kung ano yung nilagay niya sa kontrata niya or doon sa covenant niya, gagawin niya. Kaya sinabi nga ni Pablo, kahit unfaithful tayo, ibig sabihin, hindi natin kinaya yung pressure at umalis tayo, ang Diyos will still remain faithful. Ibig sabihin, tapat pa rin siya. Praise God. Pero sa kontrata, kapag sinabing kontrata, kapag kayong kontrata mo, binayolate mo yung any terms doon,
the contract will cease to exist. So, ang covenant, kung isa-summarize natin, ang covenant is much more stronger. Ibig sabihin, mas matibay, mas makapangyarihan, mas malakas kaysa sa kontrata. Yung agreement na yon ng Diyos, paninindigan niya kahit hindi mo kayang panindigan. Ang tanong, ano nga ba yung mga nilalaman ng kontrata? Meron bang nakapaloob doon sa kontrata or doon sa covenant na kailangan nating tignan? Ito ang nilalaman ng covenant. Basahin natin in Hebrews 6:13-15. Sabi niya, and when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Ginamit ko lang itong kay Abraham kasi siya yung may binigay na halimbawa kung ano talaga yung napapaloob doon sa covenant. So, una na napapaloob sa covenant is actually promise. Kaya pag sinasabi nyo, yung mga promises ng Lord is yes to me, ang una nyong i-check, am I in covenant with God? Kasi, kung may promise, pero wala ka naman doon sa covenant na nakasaklaw doon sa promise, that remains a promise para doon sa merong covenant na napapaloob doon. Halimbawa, yung isang mayamang tao, halimbawa si Bill Gates, no? Mayaman siya. Yung asawa niya at anak niya, ibig sabihin, napapaloob sila doon sa kontrata niya or doon sa kanya, kay Bill Gates. Ano? So, anumang pag-aari niya, pwedeng gamitin ng mga anak niya. In our case, yung mga promises ng Diyos, pwede nating kuhanin, gamitin, kapag alam natin na nandun tayo sa covenant. Kaya sabi niya, ang Diyos, nagbigay siya ng promise. At yung promise na yon, He swore no greater, He swore by Himself. Ibig sabihin, kapag ka alam mo yung promise na yon, ang nag-promise nun, tapat. Ang nag-promise nun, nakataya ang kanyang dignidad. Ang nag-promise nun, yung gumawa ng langit at lupa. Ibig sabihin, kapag ka hindi mo nakuha kung ano yung promise na yon, ibig sabihin, you violated the terms and conditions of the promise. Kasi yung covenant, kung mapapansin nyo sa lahat ng promise, merong tinatawag na if. Ibig sabihin, kapag ka ginawa mo to, etong mangyayari sa'yo. Pero alam natin na anuman ang prinamis ng Diyos, ang nakataya doon, dignidad ng Diyos. And in verse 14, ang sabi niya, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Ano ibig sabihin nito? Kapag hinahanap natin ang blessing, gusto nating ma-bless, hindi ikaw ang i-bless ng Lord. Don't take me wrong. Ang blessing mo, ang nakataya, ang Diyos. Pero, yung faithfulness niya, nakataya sa covenant niya kanino? Kay Abraham. Kaya kung nakita mo na ang Diyos, pinagpala niya si Abraham, alam mo na pagpapalain ka din ng Diyos. So kung blessing ang nais mo, i-align mo yung sarili mo sa covenant ng Diyos with Abraham. Kapag ni-align mo ang sarili mo sa covenant ng Diyos with Abraham, the blessing of Abraham is named. Ibig sabihin, kung ano yung blessing ng Diyos kay Abraham, because sabi niya, in blessing I will bless thee.
lahat ng pagpapala ibibigay niya. Kung ano yung mga pagpapalang yun na nilagay ng Diyos sa ulunan ni Abraham, lahat yun pag-aari mo if you know how you enter into the covenant of God through the covenant of Abraham. And in multiplying, I will multiply thee. Halimbawa, ang church natin, we are longing that the Lord multiply us. Ang gagawin lang natin, we will align ourselves into the covenant of God with Abraham. Because in multiplying Abraham, the Lord multiply us. And in verse 15, ang sabi niya, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. Ibig sabihin, kung si Abraham nakuha niya yung promise, ibig sabihin, tayo makukuha din ba natin? Hindi nagdadalawang isip yung iba. Dahil nakuha ni Abraham yung promise, makukuha din ba natin? Yes. Kaya sinasabi ng New Testament na in Him, that means in Jesus, all the promises are yes. Because Abraham received the blessing, he received the promise, the promise of the blessedness and the promise of multiplication, na-receive niya yon. That means, sa atin dapat, we will also receive the blessing of multiplication and the blessing of blessedness. Amen. Praise God. Praise God. Now, the second ingredient of promise is, ang tawag dito, oath. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to end all strife. Ibig sabihin, kapag ka may nag-promise, halimbawa, pag sinabi kong, sige, bibigyan kita ng allowance mo, ang una mong titignan is, may kapabilidad ba akong magbigay ng allowance? No. So halimbawa, ang Diyos, sinabi niya sa'yo, sige, bibigyan kita ng ganitong amount. Ang una mong titingnan, yung nagsabi ba sa'yo na Diyos, kaya niyang magbigay ng ganong amount. Kaya nung nag-promise ang Diyos kay Abraham, ang unang tiningnan ni Abraham, yung nag-promise ba sa kanya, tapat ba? Ang nag-promise ba sa kanya, may kakayanan ba? Yung nag-promise ba sa kanya, kaya niya bang gampanan ang kanyang sinabi? Kaya ang Diyos, naghanap siya nang pupwede niyang isangkalang. Kumbaga, halimbawa tayo, nag-promise tayo, maghanap ka ngayon ng yung co-maker. Di ba, pagka halimbawa na umutang ka, tatanungin sa'yo, halimbawa sa bangko, maghanap yan ng co-maker. Ibig sabihin, ano yung makukuha nila in case na hindi mo kaya? Ang tawag doon, collateral. Pero ang Diyos, wala siyang makita na pupwede niyang i-collateral maliban sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, nag-oath siya by himself, for himself, and by himself. Ibig sabihin, lahat ng meron sa Diyos, kasama doon sa promise niya. Kaya kapag meron tayong covenant, alam natin na kapag ano yung nandun sa Diyos, available sa atin. Parang hindi excited yung iba, pero Lord, thank you. So, in verse 17, ang sabi niya, wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirm it by an oath. Ibig sabihin, dahil si Abraham nakipag-covenant kay Diyos, kay God, merong tinatawag na heirs. Halimbawa, yung mag-asawa, kapag ka nagkaroon ng anak, ang tawag doon sa anak ay tagapagmana. Sa English, ang tawag doon, heirs. Kaya yung promise ni Abraham, meron ding heirs. Kaya minsan narinig natin or pangalan nito, narinig natin minsan na napipreach na tayo din ay Israelita. Maalala nyo yun? Narinig nyo ba yun? Alam niyo kung bakit? Bakit tinatawag na tayo din ay Israelita?
Si Abraham may dalawang klase ng anak. Hindi ko muna i-open sa inyo kung nasaan yung scripture, but you can read that in the book of Genesis from 12 hanggang doon sa 17. Makikita nyo yung dalawang klase ng anak ni Abraham. Unang klase ng anak ni Abraham, when the Lord called him and said, ang mga anak mo maging kasing dami ng sand of the sea. Ano ibig sabihin nun? Yung mga anak niya na sand, ibig sabihin, nagpapakita yon na magkakaroon siya ng mga physical na anak, earthly, kaya nagkaroon ng Israelita na bansa. Pero merong isang pagkakataon na pinalabas siya ng Diyos at pinakita sa kanya yung stars. At ang sabi niya, bilangin mo yung stars at diyan ganyan karaming magiging anak mo. Ibig sabihin, the other classification ng anak ni Abraham are stars. Anong ibig sabihin nun? They are luminaries. Ipinanganak na ang kinalalagyan nila or yung citizenship nila hindi sa mundo kundi sa heaven. Kaya kung alam mo na ang citizenship mo is hindi dito sa lupa, kundi ang citizenship mo is in the heaven, that means you are part of the children of Abraham. Praise God. Now, so in verse 18, that by two immutable things, sabi niya, ano yung dalawang immutable things na yon? Pag sinabing immutable things, yun yung hindi po pwedeng mabali, hindi po pwedeng mabago, hindi po pwedeng mawala. Hindi siya magbabago. Ibig sabihin, anuman ang pangyayari, hindi siya po pwedeng mabago. Immutable. Ano yung dalawang immutable things na sinabi niya? It is the promise and the oath. So yung promise niya, ibig sabihin, hindi yun po pwedeng mabali, lalong-lalo na yung kanyang oath. Ibig sabihin, yung oath niya, yung vow. Kaya minsan, kapag yung kinakasal, mayroon silang vow. Yung sinasabi doon sa vow ng mag-asawa. Sa pari kasi, kasama yung pari eh. Pero, di ba? Kasi minsan sa narinig kong nagkakasal, kasama yung pari na nagsasabing till death do us part. Pero actually, ang kontrata dapat para lang doon sa dalawa. Yung magsasabi lang ng till death do us part, dapat yung dalawa lang na ikinakasal. So, dito naman, yung vow na yon ng Diyos, ibig sabihin kung ano ang sinabi niya, gagampanan niya. So, meron tayong dalawa, si promise at saka si oath. Now, in verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. And in verse 20, sino yung pumunta doon? Whither forerunner is for us entered, even Jesus, made and high priest for after the order of Melchizedek. Ang Diyos, alam niya na kapag walang representative doon sa langit para sa atin, para tayong nagboboksing na hindi natin alam kung anong patatamaan. Kaya doon sa vow niya, para talagang mangyari yon, naglagay siya ng representative natin doon. Ang tawag natin doon, the mediator, ang pangalan niya is Jesus. Praise God. So, naintindihan na natin yung covenant and the two ingredients of the covenant, which is the promise and the oath. Now, yung kasunod natin pag-uusapan is yung mga sangkap. Ano yung mga sangkap ng covenant? Gusto nating mag-enter into covenant, pero ano nga ba yung mga sangkap na yon? Paano tayo mag-enter into a covenant with God? Tayo ba yung mag-instigate? Sasabihin ba natin, Lord, gusto kong magkaroon ng covenant with you? Tayo ba yon? Ang nag-instigate ng covenant, katulad ng nabanggit natin kanina, is the stronger party. Siya yung tatawag sa'yo at ikaw lang yung lalapit
kung gusto mong tanggapin ang covenant. So, yung mga sangkap, merong 4 na nasangkap. Hindi ko na sinali yung Old Covenant because of the New Covenant. So, yung una, in Genesis chapter 6, ang sabi dito, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ibig sabihin, one of the key to enter into a covenant with God is that kailangan natagpuan mo. Kailangan nakapag-enter ka into the economy of grace. Pag sinabing grace, kasi sabi niya dito, si Noah, he found grace in the eyes of the Lord. Pag sinabing si Noah, natagpuan niya yung grace ng Lord. Ibig sabihin, ano bang ginawa ni Noah? Ano bang nangyari sa kanya? In 500 years, si Noah kasi bago niya natagpuan yung grasya ng Lord sa kanya, nabuhay siya ng 500 years. At sa loob ng 500 years na yon, ang sabi ng Biblia, these are the generations. Ito yung chronology, ito yung history ni Noah. Kaya niya natagpuan yung grasya kasi he is a just man. Ibig sabihin ng just, he loves justice. Hindi siya mapanlamang. Na yung during his generation, normal na ang manlamang. During his generation, normal na ang magnakaw. During his generation, normal na ang pumatay. During his generation, normal na yung manloko ng kapwa nila. Pero si Noah, he is still just. He is a just man. Pangalawa, perfect in his generation. Pag sinabing perfect, unblemished siya. Kapag sinabing unblemished yung tao, hindi siya nagsalita ng anything against sa sinuman. Hindi siya nagmura, hindi niya sinabing, ay si ganito kasi, no. Hindi siya nagsalita against anyone. 500 years, hindi siya nagsalita ng against sa iba. That's why it says, he is perfect. Sa buong paglakad niya, perfecto siya. So, hindi yung, minsan kasi ang connotation natin ng perfectness is parang pag naglalakad, parang hindi ka na, parang hindi ka makaganon, hindi. Ang perfection is, hindi ka nagsasalita against anyone, especially against your creator. Paano nagsasalita ng hindi maganda? Sa halimbawa, ganito. When you are in a situation na alam mong parang nahihirapan ka, tapos ang una mong sinabi, Lord, ba't ako nandito sa ganitong paghihirap? Ibig sabihin nun, hindi mo kasi naintindihan kung anong meron ka. So, akala natin normal lang yung ganong murmuring, or kasi murmuring yun sa harap ng Diyos, yung nagre-reklamo ka dahil nahihirapan ka na, ang tawag doon, murmuring. Pero si Noah, instead na magsalita siya against, maalala niyo yung nangyari kay Job? Nung natanggal lahat kay Job, anong sinabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kumuha, blessed be the name of the Lord. Tapos sinabi ng asawa niya, i-curse mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Anong sagot ni Job? Tatanggapin lang ba natin ang magaganda at hindi natin tatanggapin ang hindi maganda? And the Bible says, Job did not sin against the Lord. That means Job remains still perfect. And pangatlong ginawa niya, he walked with God. Medyo malalim yung walk with God. Kaya sisimplihan ko lang muna. Yung walk with God is wala siyang ibang
Halimbawa, lahat ng plano niya, isinasangguni niya muna sa Diyos. Pagkagising niya, ang una niyang hahanapin ay ang Diyos. And so, he walked with God. So, that is number one. Una is that you must find grace in the eyes of God. Kaya kung titingnan natin, napakahirap na itong gampanan kasi kailangan 500 years ka munang mabuhay katulad ni Noah. No? But praise be to God, there is a better way. So, dahil si Noah, na-find niya yung grace in the eyes of God in verse 18, nakalagay dyan, but with this, sabi ng Lord sa kanya, during that time, gugunawin na ng God ang mundo. Pero dahil si Noah, he found grace. Kahit na si Noah, he found grace, makakasama pa rin siya doon sa flood. Kaya ang ginawa ng Diyos, he established a covenant. Kaya sabi niya, I will establish my covenant. With thee will I establish my covenant. Para upang doon, kapag ka may covenant ka, the Lord has the right. Meron siyang karapatan upang tulungan eto kay Noah during that time para makapasok siya sa ark. Kasi kahit gumawa si Noah ng ark without the covenant, hindi siya po pwedeng pumasok sa ark. That's why sabi niya, I will establish my covenant and thou shalt come into the ark. Kaya kahit halimbawa tayo, gusto nating masave without the covenant. Una, kung wala si Jesus, sino ba yung nagpag-covenant kay God? Si Jesus. Without that covenant, hindi tayo makapag-enter doon. Now, so, ang ibig sabihin ng covenant na ginamit ng word dito is a compact. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo yung breaking of the bread? Yung compact na tinatawag diyan is una, yung dugo mismo, halimbawa yung mag-uusap na dalawa, yung magkakaroon ng pact, susugatan nila yung kanilang kamay, ilalagay doon sa isang mangkok, so kabila naman susugatan yung kanyang kamay, ilalagay doon sa mangkok. And then, pareha silang iinom doon sa may dugo. And after that, they will going to eat. Yun yung covenant yan. Kaya sabi, yung magkakaroon tayo ng pact. So, ano ibibigay ng Lord na pagkain during that time? Pero yung ginamit niya doon is, let's going to have a pact. Magkakaroon tayo ng covenant. So, yung covenant na yan na-establish because of Noah who is the just man. Pangalawa, na kailangan ma-establish, kailangan is, eto, in Genesis 17 verse 1, ang sabi niya, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am Almighty God, walk before me and be thou perfect. Ang tanong, bakit naisulat na si Abraham nung time na yan, 99 years old na siya? Kung sa panahon natin ngayon, yung 99 years old, gaano kalakas? Nung panahon na yan, si Abraham kasi, di ba, ang pinagpipray niya sa Lord, magkaroon siya ng heir. Magkaroon siya ng anak. Pero si Sarah, yung si Sarai, na asawa niya, hindi mabuntis-buntis. Nung time na to, 99 years old na siya, as in, yung katawan niya bilang isang lalaki, dead na. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang pagkalalaki, hindi na siya tumatayo. 99 years old na, ibig sabihin wala ng pag-asa. Kahit tignan niya sa lahat ng
Sa lahat ng aspeto, hindi na talaga po pwede kasi yung katawan niya bilang isang lalaki patay na. At yung asawa naman niya, past the age of menopause. Pero ang sinasabi ng Diyos sa kanya, mag-enter ka sa covenant, sabi niya, we're going to have a covenant and you're going to have an heir. Kaya nung panahon na yan, 99 years old na si Abraham, ang kilala pa lang niya na pangalan ng Diyos noon is Yahweh or the Lord. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, I am Almighty God. Ang ibig sabihin niyan in Hebrew is, I am El Shaddai, the multi-breasted one. Kapag sinabi nating 99 years old na siya, wala na siyang kakayanan. At nung wala na siyang kakayanan, saka naman nagpakilala ang Diyos na ang sabi niya, I am El Shaddai, ako ang iyong kakayanan. Nung panahon na yan, Abraham is already full of infirmity. Ibig sabihin, wala na siya. Kumbaga, wala na siyang ibang matakbuhan, kundi ang pupwede na lang matakbuhan whose name is El Shaddai. Ano ibig sabihin nun? You can enter a covenant with God when kung wala ka ng matatakbuhang iba. Ibig sabihin, pagka, let's say, nandito ka sa isang sitwasyon and then, nagpipray ka, halimbawa, let's say, nagpipray ka ng breakthrough. Pero at the back of your mind, sinasabi mo, siguro pwede akong magpatayo muna ng business na ganito. Pwede mo nang kausapin ko siguro si kumpare ko, uutang muna ako sa kanya ng ganito. Kapag ka ganon, ang ginagawa mo, ang Diyos, aantayin ka niya. Hindi pa siya makipag-covenant sa'yo kasi ikaw, marami ka pang pamamaraan, marami ka pang pupwedeng gawin, marami ka pang pinaplano, at siya, nandun pa siya sa sulok. Kaya nung panahon na to, wala nang matakbuhan si Abraham. Wala na siyang ibang, itong panahon na to, kapag ka hindi gagalaw ang Diyos, wala na siya. Wala na siyang ibang pag-asa, wala na siyang ibang matakbuhan, wala na siyang ibang plano, wala na siyang ibang kalakasan, kundi ang El Shaddai. And I pray, sana, let that word sana, I pray that all of us makita natin that God is our El Shaddai. Halimbawa, you are praying, halimbawa, may nararamdaman ka sa katawan. And then you are praying that God will heal you. Pero, in the back of your mind, iniisip mo, pa-check up muna ako kay ganito, magpa-check up muna ako ng ganon. I remember when the time na ako dati, pagka naglalakad, hindi ako po pwedeng maglakad na wala akong pwedeng mahawakan anytime. Kasi kapag ka naglalakad ako, bigla akong, alam niyo yung biglang nagdidilim lahat. Pag nagdilim ang paningin ko, kailangan meron akong mahawakan anytime, and kung nakaganto ako, ganto lang. Inaantay ko na magliwanag ulit ang paningin ko. And it took me years kasi kapag ka nararamdaman ko dati ganun, tumatakbo ako sa ospital. I'm praying. Of course, syempre, nagpipray kasi sinasabi naman natin that God heals, right? Pero, sabi din natin, pwede tayong magpa-check up. Nagpapa-check up ako. Naglalagay ng alam nyo, tapos, sa treadmill, pinapatakbo ako sa treadmill. Para tingnan kung ano talaga yung nangyayari. Pero, ang sabi is that my heart, yung heart ko daw, sabi ng doktor, is humihina yung kuryente niya. Dahil mahina yung kuryente,
hindi daw nila alam kung kailan mawawala yung kuryente. At wala daw silang paraan para papalakas yung kuryenteng yun. So kahit magpa-check up pala ako ng magpa-check up, wala pala. Ibig sabihin, ang sabi lang sa akin, antayin ko na lang kasi wala naman silang magagawa. So, nagpapacheck up ako. Ilang doktor ang nakausap ko. Pare-pareha sila ng sinasabi that yung heart ko, mahina na talaga. But I know one who holds the covenant. And katulad ni Abraham, wala na, siyempre, kung napunta na kayo ng Cagayan, meron doon pinakamalaking hospital. Nung naramdaman ko minsan yun, tumakbo ako doon sa hospital na yun. At siyempre dahil normal naman akong tinitignan, ipinila ako doon ngayon sa napakaraming tao doon sa triads nila. Tapos, nung dumating na ako sa punto na ako na, tapos tinanong ako ng nurse, bakit ako nagpa-check up? Kasi normal naman. Nung sinabi ko yung nararamdaman ko, bigla silang nagtawag ng code blue yata yon. Code blue. Samantalang inilagay ako doon sa napakalayo kasi nga normal naman akong tinitingnan nila. Kasi siyempre tiningnan nila ano daw yung mga nauna muna. Kaya nung pagdating ko doon, code blue. Kasi may coding yun. Code red kapag during war, yung maraming code blue kapag kami alanganin na tapos orange kapag yung lang. So, pero wala din silang nagawa. Pumunta din ako ng Makati Med. Nag-treadmill din ako. Pero wala talaga. Pumunta din ako ito yung heart center. Nakipila din ako dyan ng halos isang araw. Parehas lang din. At dahil katulad ni Abraham, wala na akong matakbuhan. Sinubukan ko na Wala. Si Abraham wala na ring matakbuhan. Ang sabi niya dyan, I am Almighty God, walk before me. Ano bang sinasabi niyang walk before me? Ang sabi niya, come to me and I will make you perfect. Yung walk before me and be thou perfect. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo na mahina ka at kailangan mo ako, magiging perfecto ka. Kapag binabasa ko to, ganun yung pagkakabasa ko. Kung wala ka ng pag-asa, pumunta ka sa akin, ako magiging pag-asa mo at magiging perpekto ka. At nung sinabi niya yan, in verse 2, ang sabi niya, and I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung naunang covenant kanina, that covenant walang, ibig sabihin, lahat ng nabubuhay under ng covenant kay Noah. Alam mo man or hindi, under ka kay covenant of Noah. Kay Abraham, hindi. Only the two aspect nung kanyang anak. Yung anak niya na batay sa lupa at ang anak niya na batay sa langit. Ibig sabihin, it is during the time of Abraham that faith begins. Now, pangatlo. Ang pangatlo is the Davidic covenant. Si David, ang sabi niya, gusto kong magpatayo ng bahay ng Diyos. Kasi during that time, si David, mayroon na siyang magandang castle. Tapos nakita niya yung tirahan or kung saan ginaganap ang pagtitipon, nandun lang yun sa tent. Kaya ang sabi niya, gusto kong gumawa ng bahay ng Diyos. Ibig sabihin, yung pangatlo,
is your desire. Kung maalala nyo yung progression, una is your hard work to please God, to find grace. Pangalawa is yung wala ka ng ibang choice. Yung choice mo na talaga, isa na lang, ang Diyos. At yung pangatlo is when your desire becomes the dwelling of God. Kaya ang Diyos, sabi niya, totoo ba na gusto mo akong gawan ng bahay kung saan ako titira? Kasi yung puso ni David, gusto niya na gawan niya ng tirahan ang Diyos. Kaya in the book of Psalms 89, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David, my servant. Dahil si David, he chose to create. Ibig sabihin, pinili niya na gawan ng bahay ang Diyos. Kaya ang Diyos, sabi niya, pinili ko din si David. And I pray, let it be in your spirit, you will hear that you are chosen of the Lord. I have made a covenant with my chosen. Ibig sabihin, alam ni David na pinili siya ng Diyos, kaya siya nag-desire na gawan niya ng bahay ang Diyos. Ano ibig sabihin sa time natin? If you know you are chosen and you choose to be the house of the Lord, then the covenant of David can be established sa inyo, sa atin. Nagets po natin? Na kapag ka naintindihan mo, ibig sabihin, na hindi mo lang siya yung basta na narinig. But deep within you, you know you are chosen. At dahil you know you are chosen, gusto mo ngayon that you become the dwelling of God. That's the third of the covenant. And then, the last one is ito. In the book of Luke, it says, and when the hour was come. Let this be the hour that you want and I want to establish the covenant with God. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. Verse 15, and he said unto them, with desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Kung may Bible kayo, pwede nyong guhitan yung desired at yung Passover. Anong ibig sabihin? During that time, Jesus is about to suffer. Ibig sabihin, malapit na siyang maghirap. Alam niya yon. At yung paghihirap niya is for a Passover. Ano ba yung Passover? Yung Passover is, nandito ka sa sitwasyon na to, you will go to another state. Ibig sabihin, kung ngayon nararamdaman mo yung paghihirap, kapag ka nag-transition ka, yung paghihirap na yon, ano na lang siya, kumbaga parang pass by. Tapos na siya. So yung Passover is from one kingdom to another. Ano ibig sabihin nun? Yung kingdom na yon, yung kingdom na yon is the kingdom of darkness, na kung naghihirap ka, normal yon. Kung nagkasakit ka, normal yon. Kung nagkakaroon ka ng lack or poverty, normal yon. Because that's the kingdom of darkness. Pero doon sa Passover, after the Passover, hindi na normal na mahirap ka, hindi na normal na nagkakasakit ka, hindi na normal na naghihirap ka, at hindi normal na lagi kang nahihirapan.
Kaya sabi niya, with desire, I will eat this Passover with you. Ibig sabihin, mismo ang Diyos nagdi-desire na tayo makasama niya kung saan siya mapapassover. Ibig sabihin, if your location today, if you check on yourself, pagka tiningnan mo yung buhay mo, yung pamilya mo, hindi siya naaayon doon sa kalagayan ni Kristo. Ibig sabihin nun, you need the Passover. And the demarcation, ibig sabihin yung lugar kung saan nagkakaroon ng boundary between your old state at yung new state mo is called the cross. At ang nakabatay dun sa cross na yon is death. Ibig sabihin, kapag sa ngayon, halimbawa, yung sakit mo, hindi kanya mapakawalan, you pass over because after the cross means death. How can a dead man have sickness? You already passed. Ibig sabihin, ang patay ba na tao, nakikita ba na may sakit siya? Wala na. Ibig sabihin, because you've been on that cross, yung demarcation na yon, after the Passover, your new reality is health and life. Praise God. Now, in verse 16, it says, "For I say unto you, I will not eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God." In verse 17, "And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves." In verse 18, ang sabi niya dito, "For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come." In verse 19, "And he took the bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me." From Noahic covenant, Noah, he broke bread and he drank wine. During the time of Abraham, he break bread and drink wine. During the time of David, he broke bread and drink wine. In the time of Jesus, the new covenant, siya mismo ang nagbigay. He gave his body. He said, "This is my body." Anong ibig sabihin nung sinabi niya, "This is my body"? Kapag tinanggap mo yung body na sinasabi niya, you will become one with Him. Maalala niyo yung pinag-usapan natin ng nakaraang buwan, yung 1 Corinthians 6:17, that whoever is one, unto the Lord, is one spirit. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo yung katawan, at huwag mong tatanggapin kapag hindi ka ready na magpasakop. Huwag mong tatanggapin kung ayaw mo munang sumama sa covenant ng Diyos. Huwag mo munang tanggapin kung alam mo na hindi mo siya matanggap na siya ay Panginoon. Because, parang ganito, halimbawa, yung lalaki gusto niyang mapangasawa yung babae. Agad-agad ba na dahil gusto ng lalaki mapangasawa niyo yung babae, magpapakasal na sila? Di ba hindi? Sangkatutak muna na pahirap gagawin ng babae doon sa lalaki bago niya sabihin, yes. Or di kaya yung babae nanligaw doon sa lalaki, kaya si lalaki naman nagpapakipot hanggang magsabi siya ng yes. But until magkasundo sila, bakit ko ginagamit yon? Kasi mas naiintindihan mas naiintindihan nyo kapag ginamit natin yon. Na yung kapag kayong lalaki lumapit sa babae, si babae anong ginagawa niya muna? Pinapag-aralan niya muna kung mapagkakatiwalaan niya yung lalaki. Tama? Kaya bago nyo tanggapin,
Pag-aralan nyo muna, kaya nyo bang pagkatiwalaan si Jesus? Dahil pag tinanggap nyo na yung body, ibig sabihin nun, magiging isa kayo. Pag tiningnan ka ng Diyos, hindi ka niya tinitignan na ikaw, tinitignan niya si Jesus. Kapag ka ibubuhos ng Diyos yung pagpapala niya, ibubuhos niya dahil kay Jesus. At dahil nandun ka kay Jesus, yung pagpapalang yun, ikaw ang mag-e-enjoy. Kaya ang sabi niya, this is my body. Pero bakit niya sinabi, this do in remembrance of me? Dahil, pwedeng tinanggap mo yun, pero hindi mo alam at hindi mo maalala na ikaw nga ay kaisa niya. At kung hindi mo alam na kaisa ka niya, parang ganito yun. Halimbawa, sa mga may asawang babae, mas naintindihan nila to. Sa mga lalaki kasi, mas sa lalaki kasi iba yung pananaw, no? Sa mga babae, kapag kaalam na nilang asawa nila yung lalaki, ano yun? Iba yung treatment nila. Tama? Kumbaga, kapag ka tinanggap ng babae yung lalaki, ano yun? Kung ano yung sinabi nung lalaki, yung babae talagang, sinabi niyang ganito eh. Sinabi niya sa akin ito eh. Tama ba? Tama ba ako sa mga girls? Pero sa mga lalaki, mas mahirap kasi sa atin yung remember kasi yung sa relationship, yung sa agreement, ang mga lalaki logical. Ang mga babae, kung ano yung narinig, nararamdaman nila yon. Kaya kapag ka nagagalit yung lalaki at meron siyang nabanggit na salita, iyak ng iyak yung babae, hindi maintindihan ng lalaki yon kasi hindi niya maisip na yung nasabi niya, nararamdaman ng babae kahit wala pang nangyayari. Pero kapag yung babae naman ang nagsalita, yung lalaki parang wala lang. Kasi iniisip niya, ano nga ba yung sinabi niya? Anong kinalaman nun? Anong kinalaman nung ganito? Kaya yung sinasabi ni Jesus na, remember me, big sabihin nun, deep within you, tinatanggap mo. Mas mahirap lang talaga sa lalaki, actually. Mas mahirap sa lalaki kasi sa mga lalaki, ina-analyze namin to na in logical form. Kung kaisa ako niya, bakit kaya ganito? Bakit kaya ganon? Pero sa mga lalaki, pag sinabing kaisa niya, sinabi niya yun, kaisa niya ako. Diba? And when he said, this is my body. Pwede na pong ibigay yung bread. Kukuha lang po kayo ng bread if you want to enter into the covenant. At kukuha lang po kayo ng bread if you want to submit yourself into the lordship of Jesus. Kasi pag tinanggap nyo yun, parang ganito yon. Pagka tinanggap alam nyo yung sa kasal, hanggat hindi nagsasabing I do, pwede pang mag-back out. No? Sino ba ang unang tinatanong minsan sa kasal? Yung babae, yung lalaki? Yung lalaki, no? Yung lalaki yung unang tinatanong kasi baka mag-back out. Kasi alam niya na yung babae kapag sasabihin niya, hindi pa tapos, I do na kaagad yun. Kaya dito, huwag niyo munang kukunin kasi parang sinabi niyo, I do.
magiging kapag tinanggap mo yun, kaisa ka ng Lord. Ibig sabihin, walang pupwedeng maghiwalay sa'yo sa Kanya. At kapag meron kayong nararanasan, nararamdaman, meron kayong kinakaharap, ang alalahanin ninyo, sino yung kaisa nyo? Kaya sabi niya, remember me. Huwag niyong harapin ang anumang hamon ng buhay na hindi nyo kasama ang kinuha nyong karamay. Naintindihan pa natin yon? Kapag nararamdaman mo na mag-isa ka na humaharap sa mga hamunin ng buhay, ibig sabihin, hindi mo na-remember, hindi mo natandaan na sinabihan ka ng Lord, remember me. Now, in verse 20, likewise, also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Ano naman ang ibig sabihin ng testamento? Gamitin ko ulit pagpasensyahan nyo na, kasi ginagamit ko yung mag-asawa, para mas maintindihan lang natin. Ano naman ang ibig sabihin ng testamento? Yung testamento, walang bearing yun hanggat yung may hawak ng testamento buhay. Halimbawa, meron kang tatay na milyonaryo. Pero yung milyones ng tatay mo, hindi mo makukuha hanggat buhay yung tatay mo. Tama? Kaya yung testamento niya na mabibigay sa iyo kung anumang para sa iyo ay magiging buhay yun. Magiging, ibig sabihin, mapupunta sa iyo kapag nawala na siya. Ibig sabihin nun, in this testament, in this New Testament, lahat ng promise of the covenant, the oath of the covenant, pwede nating tanggapin because there is already death. Bakit may death doon? The blood. Kapag sinabi mong yung kalusugan, pag-aari ko, it is correct because the blood. Kaya, kung kinuha nyo yung body kanina, ibig sabihin, kaisa na kayo. Pag tinanggap nyo yung blood, lahat ng napapaloob doon sa covenant, magiging pag-aari nyo. Kaya kung ayaw nyo munang tanggapin yung mga napapaloob na promises sa covenant, huwag nyo munang kuhanin yung blood. Pero kung gusto nyo na kuhanin, ibig sabihin, anuman ang napapaloob, lahat ng posibilidad ng Diyos, lahat yon ay yes. Bakit? The blood. Kung ang Diyos mabuti, ang kabutihan ng Diyos becomes yes because the blood. Tingnan nyo kung ano yung kalagayan ngayon. Tingnan nyo ano yung gusto nyo na try to analyze yourself ngayon. And then, while breaking the bread and eating, yung bago tayo mag-communion, ang unang tanong sa sarili is, am I ready to say, I do? And I'm ready. Kapag tatanggapin mo yung blood, ready na ba akong tanggapin ang lahat ng pag-aari ko na ayon sa Diyos? I enter through
I enter to worship you only. I enter to honor. I enter. I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter. I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. Let's enter into the Holy of Holies. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy. For your name is holy, holy. For your name is holy. Your name is holy. For your name is holy. Let's hallow the Lord because He is holy. Lift up the body, the bread. Father, we agree and we come. Tinatanggap namin ang iyong invitation to partake with your covenant. And yes, we say, we do. Tinatanggap ka namin bilang kaisa namin, dakilang Diyos, na walang sino man, walang anuman na makapaghihiwalay sa amin sa iyo. Na walang mga bagay, walang paghihirap, walang anuman na pupwedeng
magtanggal sa amin sa'yo. Kaya sa oras na ito, tinatanggap namin ikaw upang maging kaisa namin, dakilang Diyos. At tulungan mo kaming kaharapin ang lahat ng mga bagay na tatayo sa aming harapan, na kasama ka bilang ikaw ay aming kaisa. And when you say, I do, receive the bread. Taas natin yung saro. Dakilang Diyos, tinataas namin ang sarong ito, simbolo ng iyong testamento, na ang testamento na lahat nga ng posibilidad ng aming Diyos at aming Ama ngayon kay Kristo Jesus ay posible na sa amin. Tinataas namin ang saro na ito bilang isang testamento na kami nga ay handang tumanggap bilang kaisa ni Kristo sa lahat ng posibilidad ng Diyos, sa lahat ng kabutihan ng Diyos, sa lahat ng nagpagpapalang nasa iyo, O Diyos, sa lahat ng kagandahan ng loob ng aming Diyos, sa lahat ng kadakilaan, ng glory, ng grace na nagmumula sa iyo, aming Diyos. At sa aming pag-inom nito, it is a testament that we are ready to receive great things from you. Amen.